Sa Sindak FM ngayong gabi, bubuksan natin ang isang kwento na nagpasindak sa Maynila noong tag-init ng 1953. Isang pangyayaring nag-iwan ng tanong at takot sa bawat nakasaksi. Ang sentro ng kwento ay isang dalagita na 17 taong gulang, si Clarita Villanueva, na sa unang tingin ay tila ordinaryong kabataan lamang. Payat, tahimik at mailap. Ngunit ang kanyang simpleng pag-aresto dahil sa pagiging palaboy ay nauwi sa isa sa pinakamisteryosong kaso ng demonic possession sa kasaysayan ng bansa. Sa loob ng malamig at mamasa-masang selda ng Manila City Jail, nagsimulang magpakita si Clarita ng kakaibang kilos, sumisigaw ng walang malinaw na dahilan, kumikilos na parang may invisible na puwersa, at ang kanyang balat ay nagkaroon ng mga sugat at kagat na walang pisikal na sani. Araw-araw, nasasaksihan ito ng mga guwardiya, kapwa preso at doktor na nagdulot ng takot at hindi maipaliwanag na misteryo sa lahat ng nakapaligid. Ang kwento niya ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pangyayari, kundi pati sa espiritual na dimensyon na nagbigay ng kakaibang takot sa bawat nakasaksi. Ipinanganak si Clarita sa isang pamilyang naghirap sa Bacolod. Sa murang edad, naranasan niya ang pagkawala ng kanyang ama at iniulat na ang kanyang ina ay may kaalaman sa pangkukulam na nagdulot ng takot at misteryo sa kanilang tahanan. Lumaki siya sa kakulangan ng suporta at pagmamahal at napilitan siyang tumakas upang mamuhay sa lansangan ng Maynila. Sa bawat araw na lumilipas sa kahabaan ng kalsada, hinahanap niya ang makakain at matutuluyan. Nakikisalamuha sa mga taong may mabuti at masamang intensyon. Ang lungsod ay puno ng tukso at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit ni Clarita na manatiling matatag. Sa kanyang paglisan sa bahay, dala niya ang alaala ng kakulangan at takot, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. At sa parehong oras ng kalungkutan, ang kanyang pagiging palaboy at paminsang pakikipagsapalaran sa lansangan ay nagdala sa kanya sa presinto, kung saan nagsimula ang pinakakakaibang kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na sumubok sa kanyang katawan, isip at espiritu sa paraan na hindi maipaliwanag ng ordinaryong tao. Ang pag-aresto kay Clarita ay hindi lamang simpleng operasyon ng batas. Sa kanyang pagpasok sa Manila City Jail, sinalubong siya ng malamig at mamasa-masang selda, amoy ng kahirapan at ingay ng mga kapwa preso. Sa umpisa, tahimik at maayos ang kanyang kilos. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ang kakaibang phenomena. Ang kanyang katawan ay kumikilos ng mag-isa. May mga sigaw na walang malinaw na dahilan at mga sugat na unti-unting lumilitaw sa balat. Ang mga gwardiya at doktor ay nanatiling nakapikit sa katotohanan. Ang kanilang sinasaksihan ay hindi maipaliwanag ng siyensya. Sa bawat sigaw at galaw ni Clarita, tila ang hangin mismo sa selda ay bumabalot sa takot at misteryo. Ang karanasan na ito ay nagpaalala sa lahat na may mga bagay na lampas sa kanilang pangunawa, at ang dalagitang ito na dating ordinaryo lamang ay ngayon naging sentro ng kakaibang fenomena na bumabalot sa buong presinto. Sa loob ng selda, si Clarita ay unti-unting nagpakita ng kakaibang kilos. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng hindi nakikita ng iba, at ang bawat galaw ay puno ng takot at misteryo. Sa gabi, ang kanyang sigaw ay pumupuno sa bawat sulok, at ang mga sugat sa kanyang balat ay lumalalim. Ang mga kapwa preso ay nanatiling tahimik, natatakot na lapitan siya, at ang mga gwardiya ay hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang bawat araw ay nagdadala ng bago
at hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang selda, dati lamang isang lugar ng pagkakakulong, ay naging entablado ng kakaibang karanasan na nagpapaalala sa lahat ng nakasaksi na may mga puwersang hindi matutumbasan ng tao. Ang bawat kilusan ni Clarita ay tila may mensahe. Bawat sigaw ay nagdadala ng pahiwatig at ang kanyang katawan ay nagiging daluyan ng isang bagay na lampas sa kanilang pangunawa. Hindi naglaon ang mga doktor, gwardiya at maging ang alkalde ng Maynila ay nasangkot sa pagdokumento ng mga pangyayari. Bawat sigaw, galaw at sugat ni Clarita ay iniulat ng detalyado. Ang mga medical na tala ay hindi nakakita ng pisikal na dahilan para sa kanyang kondisyon. Ang bawat test at pagsusuri ay nagdulot lamang ng tanong at pagkamangha. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagpatunay na ang dalagitang ito na dati ay ordinaryo lamang ay nagdadala ng kakaibang puwersa. Ang kanyang kaso ay hindi lamang usapin ng batas o medisina, kundi ng misteryo, takot at espiritual na dimensyon na hindi madaling maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilibas, ang selda ay puno ng kakaibang enerhiya at ang mga saksi ay nanatiling natutulala sa mga pangyayaring patuloy na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na fenomena. Habang lumilipas ang mga araw, si Clarita ay lalong nagpapakita ng kakaibang kilos. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga sigaw at galaw na hindi niya kontrolado at ang mga sugat ay patuloy na lumalalim at dumudugo. Ang bawat gwardiya at preso ay napapatingin, natatakot at hindi makapaniwala. Ang selda ay parang nabubuhay, bumabalot sa bawat sulok ng kakaibang enerhiya. Ang karanasan ni Clarita ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual, at ang bawat araw ay tila laban sa hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang katauhan ay naging sentro ng misteryo at ang bawat kilos ay nag-iiwan ng bakas ng takot sa sinumang nakapaligid. Dahil sa patuloy na kakaibang kilos ni Clarita, humingi ng tulong ang mga opisyal sa mga pari upang magsagawa ng eksorsismo. Ang bawat ritual ay ginawa sa harap ng mga saksi, ngunit ang mga pangyayari ay hindi agad napapaliwanag. Ang sigaw at galaw ni Clarita ay hindi humina at ang mga sugat ay nanatiling bukas. Ang bawat paglapit ng pari ay tila nahaharangan ng puwersang invisible. Ang bawat sandali sa selda ay puno ng tensyon, takot at misteryo. Ang eksorsismo ay nagpatuloy ng ilang araw, subalit ang dalagitang ito ay patuloy na nagiging daluyan ng kakaibang puwersa. Sa mga sumunod na araw, lumitaw ang mga kakaibang fenomena. Ang mga bagay sa selda ay gumagalaw ng mag-isa at ang mga tunog ng hindi maipaliwanag na bulong ay naririnig ng mga saksi. Si Clarita, bagamat bata at payat, ay tila nagtataglay ng kakaibang lakas na lumalampas sa pisikal na mundo. Ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan ng takot at pangamba at ang bawat araw ay nagdadala ng bago at mas nakakakilabot na pangyayari. Ang selda ay naging entablado ng misteryo at ang dalagitang ito ay naging sentro ng kakaibang enerhiya na hindi kayang ipaliwanag ng tao. Ang mga doktor, gwardiya at pari ay nagtala ng bawat detalye ng kilos ni Clarita. Sinusubok ang kanilang sariling katatagan sa harap ng hindi maipaliwanag na fenomena. Ang dalagitang ito na dati ay ordinaryo lamang ay naging simbolo ng misteryo at takot. Ang bawat araw sa selda ay tila laban sa hindi nakikitang puwersa at ang bawat galaw ni Clarita ay nagpapaalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang maunawaan ng karaniwang tao. Ang mga kapwa preso ay nagdanas ng takot at pagkabagabag habang ang mga gwardiya ay nanatiling alerto at puno ng pangamba.
Ang bawat sigaw ni Clarita ay nagdudulot ng kakaibang enerhiya sa paligid at ang selda ay tila buhay. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng marka sa lahat ng nakasaksi na nagpapaalala sa kanila na may mga puwersang lampas sa pangunawa ng tao. Sa paglipas ng panahon, unti-unti, ang mga kilos ni Clarita ay humupa at ang kanyang kalagayan ay bumalik sa normal. Ngunit ang mga pangyayaring nasaksihan ay nag-iwan ng tanong at misteryo. Ang dalagitang ito, na dati ay ordinaryo lamang, ay naging sentro ng kakaibang karanasan na hindi malilimutan. Hanggang sa kasalukuyan, ang kwento ni Clarita Villanueva ay nananatiling buhay sa alaala ng mga saksi at sa kasaysayan ng Maynila. Ang kanyang karanasan ay simbolo ng hindi maipaliwanag na fenomena, ng takot at ng misteryo na bumabalot sa hangganan ng katotohanan at pangungot. Ang dalagitang ito sa kanyang katauhan ay nagbigay aral na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng tao at ang kanyang kwento ay patuloy na bumabalot sa imahinasyon ang mga nakarinig at nakabasa.